So ito po 'yan mga kababayan. Ako magkalabasan na naman tayo ng ano nito 'no, baho at mga nakaraan. Ganito 'yan ha, bigyan ko kayo ng kwento mga kababayan. I-explain ko sa inyong lahat yung buong pangyayari kung bakit nagkagulo ang Marcos at Duterte. Ito po yung kwento niyan. So ito, mga kababayan, meron pong ibinulgar si Basti ngayon, mga kababayan, na matagal na daw plano ni BBM ang ipatanggal si Sara. Na which is mga kababayan, hindi po yan totoo. Oo, in-interview kasi si Basti mga kababayan ni Alvin Daturestem, no? In-interview. Actually mga kababayan, saglit lang ha. Meron po akong ipapanood sa inyo na naturang video. So ngayon, i-play ko lang ha, mga kababayan. Ayan, 30 mo, and kay Jesus Beltran Jr. and Sir Kendry. Ayan, big love shoutout po. Oo, so eto, ikwento ko sa inyo mga kababayan at bigyan nating linaw para maliwanagan kayo at ma-explain po natin. So ito po, pakinggan natin si Baste. Eto, pakinggan natin ha, yung reaksyon ni Baste. Wait lang mga kababayan. Po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister. Do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalabuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President. For what? The confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? So, yun po yun mga kababayan, narinig nyo po. Narinig ninyo yung sinabi ni Baste. 3 years ago pa daw, no? Nandiyan na daw ang impeachment laban kay Sara. Tapos, dinadagdagan na lang daw, no? Kung ano-ano para lang matanggal daw si Sara. Narinig nyo mga kababayan. Narinig nyo po iyon. Panlilin lang po yan. Tama, Sir Henry. Yung sinabi ni Basti Duterte na yan sa interview ni Alvin, sinungaling po si Basti. Kasi, yung sinabi niyang 3 years ago, planado ang impeachment ni Sara, hindi po. Hindi pa 3 years ago. Actually, presidente pa lang si Digong. 2022. No? Hindi pa nangangampanya si BBM at si Sara, planado na talaga ni Digong ang term sharing. Ito explain ko lang sa inyo para magkaalaman. Si Digong kasi gusto ni Digong kasi ganito mga kababayan. Ganito po ang gusto ni Digong niya noon. Ako po mga kababayan, wala man akong maipakitang ebidensya sa inyo, pero intindihin nyo na lang po ang sasabihin ko. Ganito po yan. Alam ninyo, suportado ko po talaga si Sara noon pa man. No? Pati si BBM. Kasi ganito po mga kababayan. Noon kasing pumunta si Amy Marcos, yung sinabi ni Basti na 3 years ago, planado ang impeachment. Hindi po. Walang ganun. Noong pumunta si Amy Marcos sa Davao at nakiusap, no? Napatakbuhin si Sarang presidente at mag-vice si PBBM, ay hindi pumayag si Sara. Ito yung totoong kwento niyan, mga kababayan. Pumunta si Amy Marcos pabalik-balik sa Davao City. Kinausap BP Sara, Mayor Inday. Tumakbo kang presidente, total ang tatay mo naman ay president at malakas. Nasa kanya lahat ang suporta ng Pilipino, baka pag itaas ang kamay mo, mananalo kang presidente. At ang magiging busy mo, si Bungit. Ayan, mamlilito ni Nanay Minda, hello po. Ang magiging vice president mo, si Bungit. Pero, anong sabi ni Sara? Hindi siya papayag. Bakit? Ang sabi ni Sara, ang pagtakbong presidente, hindi yan pinag-iisipan lang ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Maraming taong beses dapat yan pag-isipan. Yun ang sabi ni Sara. Pangalawa, mahirap daw kasi magmaneho ng eroplano na ang pasahero ay Pilipino tapos siya ang magmaneho na hindi naman siya pilot. Yun ang sabi ni Sara. So ngayon, ang sagot ni Sara,
si BBM na lang ang tumakbong presidente. Ako na lang mag-vice. Total may karanasan naman si BBM. Kasi mas may edad siya kaysa sa akin. Sabi niya. So ngayon, nagkasundo na sila. Mga kababayan, nagkasundo na. Nagkasundo na sila na si BBM ang president, si Sara ang vice. Ngayon, ito na. Ang tanong, yun bang pag-alok ni Amy na patakbuhin si Sara ang presidente, alam ba ni Digong yon? Hindi. Walang alam si Digong doon. Binaypas ni Amy yun. Kasi, ang sabi ni Amy, okay lang yan. Tsaka na natin sabihin kay Tatay Digong or ka President Duterte kasi total magkaibigan naman kami. So tiwala si Amy kay Digong. Ngayon mga kababayan, nung nalaman ni Digong, yang usapan ni Amy, ni Sara at ni BBM, nagalit si Digong. Sabi ni Digong, hindi ako papayag. Si Sara dapat ang presidente kasi ako ang tatay. Itaas ko lang ang kamay niyan. Sabihin ko lang sa Pilipinas, mananalo yan. So, hindi pumayag si Digong noon. Yun yung time na hindi sila magkasundo ni Sara. So, noong panahon na nangangampanya na si PBBM at si Sara, dito na si Digong nagngalngal. Galit si Digong, binaypas siya. Sa Bisaya pa, inyo kong giilad. Gibypass ko ninyo, inyo kong gimaruan. Yun ang ibig sabihin. Inyo kong giilad, gimaruan ko ninyo, wa ko ninyo pahibaw sa inyong mga plano. Sabi ni Digong. Kaya nag-file ng candidacy si Digong, Vice President, si Bongo ang President. Kung naalala ninyo, nag-file si Digong ng Vice Presidency candidates at si Bongo ang kanyang President. Tandem sila. Ngayon mga kababayan, nagtaka ang mga Duterte supporters. Bakit ganito? Si Sara nandun kay BBM, si Digong at si Bongo naman ang kalaban nila, tandem. Baka nakalimutan ninyo yon. Tumakbo si Digong at si Bongo ang presidente, si Digong ang vice, si BBM ang president, si Sara ang vice, magkalaban sana sila, mag-ama. Ang problema doon, si Digong inadvisean. Maraming nag-advise sa kanya. Tatay Diggs, Mayor, huwag mo nang ituloy. Bakit? Masisira ang pangalan ninyo dyan. Mahahati pa ang boto. Ngayon, ang mangyari, baka manalo pa si Leni Robredo. Bakit? Kasi tumakbo kang vice. Ang president mo si Bongo. Tatakbo si BBM, ang vice niya si Sara. Mahahati ang boto, mapunta kay Leni lahat. Talo kayo. Pareho kayong talunan yan. So, ang ginawa ni Digong, nag-withdraw. Nag-withdraw si Digong pagka Vice President at si Bongo. So, hinayaan na lang niya si Sara at si BBM ang tumakbo. Pero, instead na hayaan, hindi pa rin makamove on si PRRD. Tama ba ako mga kababayan? Hindi. Paki-comment. Hindi pa rin makakamove on si PRRD. Ang nangyari mga kababayan, nagpa-preskon ang presidente. Total, presidente pa naman siya noon. Hindi pa siya bumaba noon 2022 election, kasagsagan pangangampanya yun sabi niya, meron tayo presidente, sumakay ng eroplano, nagkukin sa eroplano, may baon-baon cook. Sabi yan ni Digong, meron tayong kandidato pagka-presidente, may kaibigang anak ng may-ari ng banana plantation sa Davao, namatay dahil sa droga. Anak yun anak yun ni Florindo, kaibigan ni BBM, yung namatay dahil daw sa drugs. Di ba? Sino bang may-ari ng banana plantation sa Davao? Di si Florindo? Yung may-ari nung mansion na tinirhan ng pamilyang Marcos sa Hawaii. Nalala nyo si Florindo? Yung may-ari ng banana plantation sa Davao. Ngayon, yun si Florindo, miyembro yon ng ni Marcos. Tinawag nila yung Marcos Crony daw. Si Florindo, yan yung manugang ni Kati Binag. Bienan ni Kati Binag, si Florindo. Hindi naman sila kasal kasi nga iskabetche lang naman si Kati. So walang nangyari. So ngayon mga kababayan, ang daming sinabi ni Duterte noon, mga masasakit na salita laban kay BBM. Kasi hindi nga niya matanggap na binaypas siya. Nagplano si Amy, si BBM, si Sara, hindi alam ni Digong. Ngayon, mga kababayan, ito na nangyari. Doon na nag-umpisa ang alitan ng mga Duterte. Ngayon, nanalo si Digong. Sabi ni Digong,
Nag-meeting sa Rockwell. Sinong nakakapanood niyan? Si Ninyo Barsaga nagkwento niyan. Kahit ako, narinig ko yan eh. Meeting na sa Rockwell, sabi ni Digong, huwag kayong mag-alala kung si PBBM maging presidente. 3 months lang yan, mapalitan ni Sara yan. Dahil term sharing. After 3 months, si Sara maging presidente, si BBM bababa. Yun yung tinawag na term sharing. Huwag kayong mag-alala niyan. 3 months lang yan. Matanggal yan si Marcos. Huwag ka presidente. Sabi ni Digong sa Rockwell meeting yan. Hindi pa kami patay. Dito pa. Buhay pa to. Dilat pa yung matatay nga ko. Kaya yung sabi ni Baste na 3 years ago planado, walang ganun. Tapos, kung naalala ninyo, pumunta si Digong sa Malacanang, binisita si BBM. Naalala ninyo? Pumunta si Digong sa Malacanang, nagtungkod-tungkod. Tapos, sinalubong siya ni BBM, nag-shake hand sila. Pati si Lagdamio nandoon, si Bersamin nandoon, nag-shake hand sila. Nakiusap si Digong noon. Ituloy mo na ang term sharing at bukod sa term sharing na hiniling ni Digong, bumaba ka, si Sara ang papalit sa'yo. Total, nakakahiya naman, presidente ako, yung anak vice lang, tapos ikaw ang pumalit. Term sharing na lang. Kasi uso ang panahon ni Digong term sharing. Uso yan sa panahon ni Digong, yung term sharing. No, after 3 years, si Sara naman ang presidente, si BBM 1 to 3 years, si BBM presidente. Tapos 3 to 6 years, si Sara naman ang presidente. Yun yung usapin. Hindi pumayag si BBM kasi walang ganun. Walang term sharing na mangyayari sa bansa kay masisira ang reputasyon ng Pilipinas at ang Republika ng Pilipinas kasi wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na ang presidente ay dalawa. Bababa ang isa, ang vice ang papalit. So, nakaka-insulto po yun kay Marcos. So, hindi pumayag si Marcos at bukod sa term sharing na hiling ni Digong, ito pa. Yung issue sa Parmale, wag buksan. Sabi ni BBM, kung may magkalkal niyan, wala tayong magawa. Kung merong magbukas niyan, wala tayong magawa kasi hindi man natin pwede itago yung mga ganyang issue. Doon nag-umpisa na galit si Digong. Umuwi si Digong ng Davao. After ilang linggo, nagkasa ng rally. Ang tawag sa rally ay maisog. Maisog rally. Doon na lumabas ang meron tayong presidenteng bangag noon. Yes, si Bongbong. Bangag noon, bangag ng ating presidente. Yun, dyan nag-umpisa ang away nila. At dahil dyan sa maisog rally, rally dito, rally doon, bira si Marcos, bira doon. Tapos doon na nagreklamo si First Lady Lisa. Kasi bakit? Hindi pa nag-away si BBM at si Sara niyan. Doon nagalit si First Lady Lisa na sinabihan ni Digong si BBM na bangag, tumawa si Sara. Sabi ni First Lady Lisa, ito ang masakit niyan, Katunying. Naalala nyo in interview ni Katunying. Ito ang masakit niyan, Katunying. Partner mo yung asawa ko, tawaging bangag, ngingitian mo. Hindi man lang puntahan mo yung tatay mo doon at sawayin na itigil mo yan, wag mong ituloy kasi nakaka-insulto. Presidente ng Pilipinas, ipapahiya sa harapan kasi ang laki ng respeto ni Marcos, ni Lisa kay Digong. Pero ang ginawa, nakita daw ni Lisa sa video, sa balita, tumawa si Sara nang tinawag ni Digong na bangag si BBM. Doon si Lisa galit na galit. Sabi niya, imagine, partner mo yung asawa ko, tandem kayo eh. Amo mo yan, presidente yan eh. Tapos tinawag na bangag ng tatay mo, tumawa ka lang? Doon si Lisa nagalit. Sabi niya, budget ako dyan. Budget sa akin yan. Doon nag-umpisa yon. Ngayon mga kababayan, nung sinabi ni First Lady Lisa na budget si First Lady Lisa kay Sara, doon si Sara uminit ang ulo. Actually, hindi pa uminit ang ulo ni Sara. Meron kasing interview, mga kababayan, si Katunying na may nabigkas si First Lady Lisa na Romanov. Alam niyo yung Romanov? Pakita ko sa inyo yung usaping Romanov. Sabi kasi ni First Lady Lisa, nagralari-rally sila. Tinatawag nilang maisog rally para pabagsakin si Marcos. Nagrally-rally sila, siniraan nila ang aking asawa. Imagine, presidente ka ng Pilipinas.
Tapos ako first lady. Hindi ba nila alam na sirain nila ang asawa ko? Hindi nila alam na kaya ko rin silang sirain? Tawagin ko lang yung mga Romanians dyan. Ubus silang lahat. Pero hindi ganyan ang Pilipino. Marunong tayong umintindi. So ngayon mga kababayan, imbis na hindi galit si Inday, nagalit tuloy si Sara Duterte kasi sinulsulan siya. May sumulsul sa kanyang dalawang tao na narinig mo ba, Inday? Sinabi ni Lisa Marcos na pag hindi nyo daw tigilan yung paninira kay BBM na tawagin yung adik bangag para pabagsakin si BBM, magtawag daw siya ng mga killer. Itulad daw kayo sa Romanovs. Oh, di ba? Nakita nyo, mga kababayan. Ha? Kasi ang sabi ni First Lady Lisa, kung sirain lang man nila yung asawa ko na presidente at ako yung first lady. First. O masama. Mataray, matapang na first lady. First lady. Hindi first ha, first lady. So kaya ko yan. Yung kaya nilang sirain ang administrasyon ng asawa ko, kaya ko rin silang ubusin lahat. Tawagin ko lang yung mga Romanians. Doon nag-umpisa yan. Yung salitang Romanov, sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, sa sobrang galit ni First Lady Lisa, sabi ni First Lady, kung sirain lang din naman nila yung asawa ko sa pag-rally-rally, pwede ko rin silang sirain lahat. Imagine, presidente ang asawa ko, First Lady ako, pwede kong mag-utos dyan ng killer, ipapatay ko silang lahat. Yun yung ibig sabihin ng Romanov. Kasi mga kababayan, ang Romanov kasi, yan yung mga royal family sa Russia na pinapatay. Lahat, ubos. Buong angkan, royal blood sa Russia. Pinatay silang lahat. Dahil sa pamamahalang mali. Maling pamamalakad. So, sinabi ni Lisa na Romanov, doon na may nagsulsul kay Sara. Hindi ko lang sabihin kung sino yung nagsulsul. Alam ko, butiki yun eh. Butiki, ang tawag doon, butiki. Abogadong butiki. Yun yung nagsulsul kay Sara. Inday, narinig mo ba yung sinabi ni Lisa? Ipapatay daw ang buong angkan ninyo katulad sa Romanov. Doon na nainit ang ulo ni Sara. Kung ganun lang din pala, na ipapatay nila ang pamilya ko, so wag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na ako na kapag ako namatay, patayin niya si BBM, si Lisa at si Martin. So doon si Sara nagalit dahil sa sulsul ng abogadong butiki. Hindi sana magalit si Sara dyan. Nagalit si Sara kay BBM dahil wala namang issue yung pagbigkas ni First Lady Lisa sa salitang Romanov. Ito yun, ito yun. Diyan nag-umpisa ang awayan nila. I-connect the dot, i-connect the dot. Kaya si Sara, diyan siya nagsabing, wag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. May nakausap na akong tao. Pag ako namatay, patayin niya si Lisa, si BBM at si Martin. No joke, no joke. Kasi sinulsulan siya ng abogadong butiki na may binigkas daw si First Lady Lisa na salitang Romanov. Ito yun, Wala. Ito na lang sila ginagawa. If you're the president of the Philippines and I'm the first lady, sa palagay mo ba, hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has to stop. This cannot be. Hindi ganun yung Pinoy. Di ba? Kasi ginugulo nga nila dyan sa rally-rally ni Digong. Sinisira si BBMT, idinaan nila sa propagandang adik, bangag, weak leader, nagsasyabo, nagdodroga ang presidente. Kaya sabi ni Lisa, kung ganun man ang pamamaraan ni Digong na sirain ang asawa ko, presidente si BBM, first lady ako, pwede kong magtawagin ko lang mga Romanian dyan ipaubos ko yan sila. Sa madaling salita, ganun. Kaya nilang gawing sirain ang asawa ko. Kaya ko rin yan. Presidente si Marcos. First lady ako. Kaya ko silang ipapatay lahat. Kung sirain lang din naman nila yung administrasyon ng asawa ko. Pero hindi ganun Hindi tayo ganun mga Pilipino. Sabi ni Lisa yan. So, instead na hindi dapat yun intindihin ni Sara, may sumulsul kay Sara na dalawang tao, ang isa dun butiki, ang isa baklang takaw ng humba. Doon nag-umpisa. Yung abogadong butiki at yung bakla na kumakain ng humba.
Yun ang nagsulsul kay Sarah. Alam mo ba yung salitang Romanov? Ito yon, ito na nag-umpisa yung salitang Romanov. Kaya si Sarah na-trigger, doon na putang ina mo, Lisa Marcos, doon na siya nag-umpisa. So yung sinabi ni Baste na 3 years ago daw, hindi ganun. Hindi ganun, mga kababayan. Dito nag-umpisa yun sa salitang Romanov. Romanian. Ayan o. Ito na lang sila ginagawa. Hmm. If you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Mm. Pierce, sa palagay mo ba hindi ko kaya gawin yan? Mm. Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya ka, but it has to stop. Mm. This cannot be. Hindi ganun yung Pinoy. Mm. Let them do their thing. Mm. Sa palagay mo ba hindi namin kaya gawin yan? You're the president of the country. Wala. Ito na lang Diba? Yun mga kababayan. Doon si Sarah na trigger sa sulsol ni Attorney Butiki at ni Baklang nagnanakaw ng homba. Kaya doon na si Sarah nagalit. So, after nung sulsul na yun, Sila ginagawa. eto na agad, mga kababayan. Eto ha. After nung sulsul na yon, wait lang. Wait lang nga mga kababayan. After nung sulsul na yon, eto na. There is absolutely no flesh on the bone. Ayan. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Ayan na. The diametric contrasts Pakinggan and nyo inaction are displayed. Yang mga sinabi ni Sarah na yan na yung mga sulsol ng baklang magnanakaw ng homba at ang bugadong butiki na sinulsulan siya ng 2 tao sa salitang Romanov ni Lisa. Security concern. Eto na yon. Have expressed in previous months threats to my person and the continuing threats to the lives of OVP personnel. Ayan. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So, tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. I am confident that an honest scrutiny would easily expose this narrative to be a farce, imagined, or nothing at all. Yes. So there was a question about Romanov, and I said, ayan na, Romanov. Yan na yon. Sa mga question daw sa Romanov na binigkas ni Lisa. Sa mga hindi nakakaalam, Romanov, yan po yung buong angkan ba, pinapapatay. Yun na yung Romanov. Yung kwento ng pamilyang Romanov sa Russia na kinontra sila ng mga Russian, pinatay silang lahat. Kasi sagabal sila sa bansa. So, yung binigkas ni First Lady Lisa na kung kaya nilang sirain ang asawa ko dahil sa rally-rally na yun at tawaging bangag, adik, quick leader, adik si Marcos, do you think hindi namin kayang gawing sirain din sila? Tawagin ko lang yung mga Russia Romanov dyan. Sabi ni Lisa. So, narinig yun ng abogadong magnanakaw ng homba at yung abogadong butiki, sinulsol niya kay Sarah. Narinig mo yung salitang Romanov? Ay, threat sa'yo yun, Inday. Delikado ka kay Lisa. Kaya nagalit si Sarah. Eto na yon. this is the first time that I've heard of that. But I've been warned by 2 persons already. 2. Be careful. I forget now what the words were said, but I will review my notes and I will tell you what that one person said and how he said to be careful, and that one other person what that other yan na yon. Yan na yung salitang Romanov ni Lisa na sinulsol ni abogadong magnanakaw ng humba at abogadong butiki
na meron daw, sabi ni Sara, 2 person daw ang nagsabi sa kanyang be careful. That word Romanov. So sinursulan si Sara. So that's the reason why si Sara galit na galit kay BBM. Hindi sana dapat si Sara magalit kay BBM. Ang problema kasi, mga kababayan, sinursulan siya ni abogadong butiki at ni abogadong baklang magnanakaw ng humba. Yan na yung salitang Romanov. I-search niyo kung ano ibig sabihin ng Romanov. Then balik kayo dito para maintindihan niyo yung sinabi ko. So yung sinabi ni Basti Duterte na 3 years ago pa yung plano na impeachment na yan, walang katotohanan yan. Ayan ito yun Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President. For what? The confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. Ayan na. It's not about really, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Mali. Malaking mali, Basti. Sinungaling. Tignan mo, hindi mo alam ikwento kasi ang hirap magkwento ng hindi totoo. Diba? Ang hirap magkwento, Basti, ng hindi totoo. Kaya, tignan mo, ang tagal mong bigkasin. Diba? So, walang ganun, Basti, na 3 years ago. Si Sara, totoo talagang galit kay BBM dahil nasulsulan siya ng 2 abogado, ng isa butike, ang isa magnanakaw ng humba. Yun yung rason. Kung inisip lang ni Sara yung sinabi ni First Lady Lisa na kung gusto nilang sirain ni Duterte ang asawa ko dahil sa rally na maisog na yan, kaya ko rin silang sirain. Tawagin ko lang yung Romania na yan, ubos yan silang lahat. Or imagine, presidente ang asawa ko, First Lady ako. Kaya kong gawin yan. Pero hindi ganun ang Pilipino eh. Marunong tayong umintindi. Itigil na dapat natin yung gulo na yan eh. Magkaisa na lang at magtulungan. For the sake of the Filipino. Yun ang sabi ni Lisa. Pero dahil sa sulsol ni Attorney Butiki at ni Attorney magnanakaw ng humba, si Sara na trigger. Alam niyo naman si Sara, ang hirap paintindihin. So doon nag-umpisa ang awayang Marcos at Sara Duterte. Hindi po Duterte at Marcos, BBM at Sara. Actually, si Sara galit kay Lisa eh. Hindi kay PBBM, kay Lisa. Dahil sa salitang Romanov na sinulsol ng 2 abogadong mataba at butiki, kaya si Sara na trigger. Yun po yun, mga kababayan. Kaya ngayon, itong sinabi ni Basti, hindi totoo yan. Kaya nga sabi ni Yussi Claire Castro, maglabas sila ng ebidensya na may nakausap si Lisa Marcos na mga killer at ilabas sila ebidensya sa salitang Romanov. Yan, naalala ninyo, naghamon ang palasyo. Sige, ilabas ninyo yung salitang Romanov kasi inilabas inilabas yan sa impeachment trial. Kaya daw si Sara nakapagsabi na, huwag ka mag-alala, ma'am. Kaya ako, may nakausap na ako. Pag ako namatay, patayin niya si BBM, si Lisa at si Martin. No joke, no joke. Kasi dahil daw sa salitang Romanov na binigkas ni Lisa. Kung ako kay Sara, ba't naman ako maniniwala na i-Romanov kami? Hindi naman kami Russian. German naman kami. Diba? Dapat kasi si Sara hindi pa dalos-dalos maniwala. Imagine, anong nangyari ngayon? Sa 2 abogado, yung isang abogado na tirador ng humba, nandun nagtatago. Yung isang abogado ngayon na butiki, ayun, papaling-paling na. Minsan DDS, minsan BBM na siya. Minsan kakamping, minsan DDS, di ba? Kaya nga si Sara kasi, diyan siya nagkamali.
Yung abogadong butiki na nagsulsul sa kanya, minsan kinampihan si Risa, minsan doon na sa kakamping. Parang actually kakamping naman talaga yan bago nag-DDS. Kung hindi kinuha yan ni baklang abogadong tirador ng humba, hindi naman maging spokesperson yan. Ay sorry na bigkas. 'Di ba? Tignan mo ngayon yung abogadong butiki. Papaling-paling na. Si Risa na ang kinampihan. 'Di ba? Yung isang abogadong tirador ng humba, ayun nagtago. 'Di ba? So, yun dapat. Ang mali lang kasi ni Sara, nakikinig siya sa dalawang sulsul eh. Kung inintindi niya yung sinabi ni Lisa Marcos, di sana walang ganyan. Kaya nga sabi ni PBBM, ipaliwanag na lang sana eh. Hindi na lang sana idinaan sa kwentong chichirya, di sana hindi tayo humantong sa ganito. Diba sabi ni BBM yan? Kaya yung sabi ni Baste na yan, hindi po totoo yan. Diba, Mamirian Suzuki, hello po. Hindi po totoo yan. Walang katotohanan na 3 years ago planado ang impeachment na yan. Walang ganun. Bakit? Hindi naman si PBBM nag-file ng impeachment. Ang nag-file ay mga liberal. Grupo ni De Lima ang nag-file. Walang kinalaman ang loyalista sa impeachment ni Sara kasi ang mga complainant niyan ay puro liberal politician. Diba? Yun ang katotohanan. Continue. Kasi kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa. Sir, ano po yung reaction ninyo doon sa bago-bago lang na natapos ng INC rally? Ayan, so tapos na tayo dyan kay Baste. Alam nyo na. So walang ganun mga kababayan.